Sa edad na 19, dinala ni Janela ang kanyang pagsusumikap sa Maynila upang maging katulong sa pamilya Villarosa. Dito niya nakilala si Adam, isang binatang nalumpo sa aksidente, galit sa mundo, at walang ibang ginawa kundi sumigaw at magtaboy ng tao. Sa kabila ng matitinding salita at pambabalewala, tinitiis ni Janela ang lahat upang alagaan ang binata. Ngunit sa araw-araw nilang pagsasama, ang awa sa puso ng dalaga ay unti-unting naging malalim at tapat na pag-ibig. Isang gabi ng matinding kalungkutan at pananabik, ibinigay ni Janela ang kanyang sarili kay Adam. Ngunit kinabukasan, pait at kahihiyan lamang ang kanyang nakuha. Ipinagtabuyan at pinalaya siya ng lalaking kanyang minamahal. Umalis si Janela na durog ang puso, ngunit hindi niya alam na bitbit niya sa kanyang sinapupunan ang alaala ng gabing iyon. 4 na buhay na magkasabay na bubuo sa kanyang mundo. Makalipas ang ilang taon, nagbago na ang lahat. Si Janela ay naging isang matatag at walang kinatatakutang ina na isinarado na ang pinto sa pag-ibig, habang si Adam naman ay nakalalakad na muli, ngunit ginagambala ng matinding pagsisisi. Na mag-cross muli ang kanilang landas sa probinsya, mamamasdan ni Adam ang 4 na anghel na may sarili niyang mukha at ang babaeng minsan niyang winasak. May pag-asa pa bang matunaw ang pader ng galit sa puso ni Janela? Susuko na lang ba si Adam sa harap ng babaeng ayaw na siyang tanggapin? O kayang itama ng matinding pagpapakumbaba ang mga pagkakamali ng nakaraan? Isang dramatikong kwento ng pagtataksil, sakripisyo at ang matamis na tagumpay ng tunay na pagpapatawad. Sa buhay, may mga sugat na labis na nagpapadugo sa ating pagkatao, mga luhang idinulot ng maling pagtrato, pambabaliwala, at matinding pagtataboy ng taong minsan nating minahal ng buong puso. Ngunit sa bawat pait na ibinabato sa atin ng tadhana, doon din sumisibol ang pinakamatatag na bahagi ng ating kaluluwa. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang tao, lalo na ng isang ina, ay hindi nasusukat sa kawalang na nagsugat, kundi sa kakayahang bumangon at magsimula muli para sa mga taong umaasa sa kanya. Ipinapakita rito na ang pagpapakumbaba at pagsisisi ay may kapangyarihang magpanibago ng puso. Ngunit ang totoong pagpapatawad ay hindi ibinibigay ng mabilis. Ito ay pinaghihirapan, pinatutunayan, at itinatanim sa tamang panahon. Para sa sino mang minsang nadapa, nasaktan, ipinagtabuyan at inakalang katapusan na ng kanilang mundo, ang kwento ni Janela at Adam ay nakalaan para sa iyo. Naway magsilbi itong paalala na sa dulo ng bawat madilim na bagyo, may naghihintay na liwanag, paghilom at panibagong simula. Sa edad na 19, hindi na bago kay Janela ang mabigat na trabaho. Sa munting bayan nila sa probinsya, lumaki siyang nakikipagpalitan ng pawis sa araw mula sa pagtatrabaho sa bukid, pagbubuhat ng mga karga sa palengke, hanggang sa paglalako ng kakanin sa kalsada. Batak ang kanyang katawan sa hirap at ang kanyang mga kamay, bagaman pambabae, ay may mga kalyong saksi sa kanyang pagsusumikap. Kaya naman na mag-alok ang isang malayong kakilala ng trabaho sa Maynila bilang kasambahay, hindi na siya nagdalawang salita. Bit-bit ang isang kumpas at luma ng bag na naglalaman ng ilang pirasong damit, kasama ang pangarap na maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Sumakay siya sa bus patungo sa naglalakihang gusali at abalang kalsada ng syudad. Laking gulat ni Janela na makarating siya sa mansyon ng mga Villarosa sa isang eksklusibong subdivision. Malalaking poste, matataas na bakod na gawa sa bakal at kumikislap na mga chandelier ang sumalubong sa kanya. Isang napakalaking bagay na tila isang kastilyo. Ngunit sa kabila ng labis na karangyaan at kagandahan ng paligid, mabilis ding naramdaman ni Janela ang malamig, tahimik at parang walang buhay na kapaligiran ng buong estate. Agad siyang ipinakilala sa donya ng bahay, si Doña Victoria. Sa unang araw pa lamang, ipinamalas na ni Janela ang kanyang pagiging masipag, mabilis kumilos at maasikaso. Sa loob lamang ng ilang oras, kumintab ang malalaking sahig at naayos ang mga palamuti na dating napabayaan. Dahil sa galing at tiyaga ng dalaga,
Ipinatawag siya ng Donya sa ikalawang palapag bago matapos ang araw. Janela, nakikita ko ang tiyaga at sipag mo. Panimula ng Donya habang may halong matinding lungkot at pagod ang mga mata nito. May hihilingin sana ako sa iyong mas mahalagang tungkulin. Hindi lang basta gawaing bahay. Gusto kong ikaw ang maging personal na yaya ng anak kong si Adam. Ikinuwento ng Donya ang naganap na trahedya sa kanyang anak. Si Adam may isang matagumpay na matipuno at paboritong anak na kamakailan lamang ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa kalsada. Dahil sa trahedyang iyon, naapektuhan ang kanyang mga binti at hindi na siya makalakad ng kusa. Mula nang mawalan ng kakayahang maglakad, nagbago ang ugali ng binata. Naging mainitin ang ulo, suplado, laging galit sa mundo, at pinapalayas o pinagmumumura ang bawat kasambahay o nurse na itinalaga upang mag-alaga sa kanya. Tatanggapin mo ba? Tanong ng Donya na may pagmamakaawa sa boses. Mataas ang ibabayad ko sa'yo. Basta tiisin mo lang ang ugali ng anak ko. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya sa pera at sa likas na pagiging matulungin at mapagpasensya ni Janela, tumango ang dalaga. Opo ma'am, kakayanin ko po. Gagawin ko po ang makakaya ko para maalagaan siya. Umakyat si Janela patungo sa pinakadulong silid sa ikalawang palapag. Bago pa man siya makakatok sa malaking pinto na gawa sa mahogany, narinig na niya ang ingay ng nababasag na bubog at ang kaluskos na mga bagay na itinatapon mula sa loob. Dahan-dahang itinulak ni Janela ang pinto. Sumalubong sa kanya ang isang madilim na silid na nakasara ang mga kortina at sa gitna niyon ay isang lalaking nakaupo sa gulong na upuan o wheelchair. Gwapo at matipuno ang balangkas ng mukha nito, ngunit baka sa matinding galit at pait sa kanyang mga mata. Sino nagsabi sa iyong pumasok ka? Lumabas ka rito. Umalis ka. Galit na sigaw ng lalaki habang mabilis na itinapon ang isang basong nasa tabi nito, patungo sa direksyon ng pinto. Mabilis na nakaiwas si Janela, ngunit hindi siya tumakbo palabas. Humarap siya sa lalaki at kumuha ng walis sa gilid upang linisin ang nabasag na bubog. Ako po si Janela, ang bago ninyong tagapag-alaga at hindi po ako aalis dito. Iyon ang unang tagpo at unang paghaharap ni na Janela at Adam Villarosa. Ang simula ng isang kwentong puno ng pasakit, pagsubok, at pag-ibig na magpapabago sa kanilang mga buhay. Mula sa araw na iyon, naging pader si Adam na araw-araw na pinabangga ni Janela. Walang oras na hindi sumisigaw ang binata. Ang almusal na inilalapag ng dalaga ay madalas na itapon ito sa sahig. Ang mga gamot na kailangang inumin ay itinutulak o ibinabato sa pader. Para kay Adam, ang bawat taong pumapasok sa kanyang silid ay paalala lamang ng kanyang kapansanan, isang patunay na hindi na niya kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Hindi ako bata. Sigaw ni Adam habang galit na isinara ang librong binabasa nang subukan ni Janela na ipasok ang tanghalian nito. Bakit ba ayaw mong umalis? Magkano ba ang ibinabayad sa'yo ni Mama para magtiis ka rito? Hindi natinag ang dalaga. Sanay si Janela sa hirap at pagod mula sa probinsya, ngunit ang uri ng pait na nakikita niya sa mga mata ni Adam ay hindi galit sa ibang tao, kundi matinding galit sa sarili. Sa halip na magalit o umiyak sa harap nito, tahimik na pinupulot ni Janela ang mga plato, nililinis ang natapon na pagkain at muli naghahanda ng panibagong pinggan. Kahit itapon mo pa to ng 10 beses, sir, magdadala pa rin ako ng bago. Malumanay ngunit matatag na sagot ni Janela. Nandito ako para magtrabaho. Kahit anong sigaw mo, hindi ako aalis. Unti-unting napansin ni Adam na iba si Janela sa mga nakaraang tagapag-alaga. Ang ibang nurse at katulong ay umiiyak at tumatakbo palabas sa unang sigaw pa lamang nito. Ngunit sa Janela ay nananatiling nakatayo, may halong lambing at tiyaga sa bawat kilos. Sa kabila ng matitinding salitang ibinabato sa kanya, inaalagaan pa rin ni Janela ang binata. Pinupunasan ang pawis nito sa likod, inaayos sa mga kumot, at tinitiis ang matatalas na titig. Isang gabi, inatake si Adam ng matinding phantom pain at pamimilipit ng kalamnan sa kanyang mga binti. Narinig ni Janela ang tahimik na pagdaing ng binata mula sa kanyang silid. Sa katabi lamang ng silid nito, mabilis siyang pumasok at nakitang basang-basa sa pawis si Adam. Nakakuyom ang mga palad at pilit na kinakagat ang sariling labi upang hindi mag-ingay.
Walang pag-aalinlangan lumapit si Janela. Kumuha siya ng mainit na tubig at tuwalya, saka dahan-dahang hinilot ang mga binti ng binata. Unang beses na hindi siya itinulak ni Adam. Sa gitna ng labis na sakit at dilim ng gabi, nakita ni Janela ang fragility at pagdurusa ng lalaking sa araw ay napakasungit at napakatapang. Habang nakatitig sa mukha ni Adam na dahan-dahang kumakalma habang hinihilot ang kanyang mga binti, naramdaman ni Janela ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang halo ng awa, pagkahabag, at ang simula ng isang damdaming hindi niya dapat maramdaman para sa kanyang amo. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumambot ang pakikitungo ni Adam kay Janela, bagaman naroon pa rin ang paminsan-minsang pagiging mainitin ng ulo nito sa mga simpleng kwento ni Janela tungkol sa buhay sa probinsya at sa kanyang mga nakakatawang karanasan sa bukid. Napapangiti na niya ang binata, isang ngiti na nagdudulot ng matinding kaba at ligaya sa dibdib ng dalaga. Hindi na nagawa ni Janela na pigilan ang sarili. Ang dating awa ay lubusan ng naging malalim at tapat na pag-ibig para sa kanyang amo. Isang gabi, bumuhos ang malakas na bagyo. Ang kulog at kidlat ay sumabay sa matinding kalungkutan at pait na muling dumating kay Adam nang maalala nito ang kanyang purdoy na karera at ang buhay bago ang aksidente. Naglasing ang binata sa loob ng kanyang silid. Nang pumasok si Janela upang kunin ang mga bote at patulugin ito, hinawakan ni Adam ang kanyang kamay. Sa dilim ng silid, sa gitna ng kalasingan at pangungulila ni Adam, isinuko ni Janela ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang kabataan at kadalisayan sa lalaking minamahal niya ng buong puso, sa paniniwalang kahit papano ay may kaunting pagtingin din ito sa kanya. Ngunit ang kinabukasan ay nagdala ng pinakamasakit na katotohanan. Pagsikat ng araw, nagising si Adam, nagising na ang isip at nawala na ang epekto ng alak. Na makita si Janela sa tabi niya, hindi pagmamahal, kundi diring-diri at matinding galit at gumuhit sa kanyang mukha. Naramdaman ng binata ang matinding pagkakasala at kahihiyan sa sarili, ngunit kay Janela niya ibinuhos ang lahat ng poot. Ano tong ginawa mo? Sigaw ni Adam habang galit na itinutulak si Janela palayo sa kama. Pinagmasdan mo lang na lasing ako at pinakinabangan mo ang pagkakataon? Ang kapal ng mukha mo! Umiiyak na nagmakaawa sa Janela, tinitiis ang sakit ng katawan at puso. Sir Adam, mahal po kita. Ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita. Mahal? Tumaing si Adam sa tawa na puno ng pait at pambabawaliwala. Katulong ka lang dito, Janela. Isang dukhang tagapag-alaga. Huwag mong isipin na may halaga ka sa akin dahil lang sa nangyari kagabi. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Umalis ka sa harap ko. At huwag ka na magpapakita sa akin kailanman. Ipinagtabuyan siya ni Adam at pinalaya sa mansyon ng walang anumang awa. Dahil sa matinding kahihiyan at nawasak na puso, nag-empake si Janela at lumisan sa Maynila habang lumuluha. Hindi niya alam, bit-bit niya sa kanyang sinapupunan ng alaala ng gabing iyon. Hindi lang isa, kundi 4 na buhay na magpapabago sa kanyang mundo. Lumipas ang mga linggo mula nang bumalik si Janela sa kanilang munting bayan sa probinsya. Dala ang sugatang puso at nawasak na karangalan. Pilit siyang bumangon sa tulong ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkahilo, pagdadawal at mabilis na pagkapagod. Nang ipasuri niya ang sarili na sa pinakamalapit na klinika sa bayan, isang napakalaking gulat ang sumalubong sa kanya at sa doktor. Hindi lang iisang sanggol ang nasa loob ng kanyang sinapupunan, kundi 4, isang napakabihirang quadruplets. Ang balita ay nagdala ng halu-halong takot at pangamba. Paano itataguyod ng isang tulad niyang dukha at solong ina ang 4 na sanggol ng sabay-sabay? Ngunit sa kabila ng kawalan ng tulong mula kay Adam, pinatunayan ni Janela ang tibay ng kanyang loob. Sa tulong ng kanyang ina at sa sariling sipag, nagsumikap siyang magtinda ng kakanin, maglaba para sa mga kapitbahay, at gumawa ng kahit anong disenteng trabaho upang makapag-ipon para sa nalalapit na panganganak. Dumating ang araw na kanyang panganganak, sa gitna ng matinding sakit at panganib sa kanyang buhay. Matagumpay na naisilang ni Janela ang 4 na malulusog na sanggol, 2 lalaki at 2 babae. Pinangalanan niya silang Athan, Adrian,
Angela at Althea. Nang mamasdan ni Janela ang maliliit na mukha ng kanyang mga anak, biglang nawala ang lahat ng sakit at pait na ibinigay sa kanya ni Adam. Ang dating maamo, mahiyain at madaling masaktan na Janela ay tuluyan ng nagbago. Tinakpan niya ang bakal, ang kanyang puso, at isinarado ang pinto para sa pag-ibig. Mula noon, nagsumikap si Janela ng triple kaysa dati. Mula sa maliit na puhunan, nagtayo siya ng sariling karinderya sa palengke na kalaunan ay lumago dahil sa kanilang masarap na luto at angking sipag. Sa loob ng 5 taon, naging matatag siyang ina at negosyante. Ang 4 na anghel ang naging sentro ng kanyang mundo at ginawa niya ang lahat upang hindi maramdaman ng mga ito ang kawalan ng isang ama. Samantala, sa Maynila, muling nakalakad si Adam. Pagkatapos ng ilang taong terapiya at operasyon, napanatili niya ang karangyaan ng kanyang pamilya at bumalik sa pamamahala ng kanilang kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at kakayahang makalakad muli, napansin ng lahat na nawala ang tunay na saya sa kanyang mga mata. Sa tuwing nag-iisa siya sa gabi, ang mukha ng umiiyak na si Janela. Noong gabing itinaboy niya ito, ang patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Nakakatayo at nakakalakad na muli si Adam, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may mabigat na kadenang nakatali sa kanyang mga paa, ang kadena ng matinding pagsisisi. Ang dating masungit na binata ay naging tahimik at tuluyan ng nawalan ng sigla. Bumalik man siya sa pwesto bilang Executive Vice President ng kumpanya ng mga Villarosa, hindi pa rin mahanap ng kanyang puso ang kaginhawaan. Gabi-gabi, sa tuwing pumapasok siya sa kanyang malaking silid, ang parehong silid kung saan niya ipinagtabuyan at inalipusta si Janela, naaalala niya ang bawat luha ng dalaga. Naalala niya kung paano ito nagtiis sa kanyang mga sigaw, kung paano nito hinilot ang kanyang mga binti sa gitna ng matinding sakit, at kung paano nito ibinigay ang buong sarili ng walang hinihinging kapalit. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang inang si Doña Victoria habang nakatitig sa bakanting upuan sa kanilang hapagkainan. Adam, nakakapaglakad ka na muli at bumalik na ang lahat ng karangyaan mo, pero bakit parang mas miserable ka pa kaysa noong nakaupo ka sa wheelchair? Tanong ng Doña na may halong pag-aalala. Mula nang umalis si Janela, nawalan na ng tunay ng ngiti ang bahay na ito. Yumuko si Adam at napahawak sa kanyang noo. Ipinagtabuyan ko siya, ma. Sinaktan ko ang tanging taong totoong nagmahal sa akin noong panahong walang-wala ako. Inisip ko noong ginagamit lang niya ako dahil sa pera, pero mali ako. Ako ang naging masamang tao. Subalit huli na ang lahat para sa mabilis na paghahanap. Sinubukan ni Adam na ipahanap si Janela sa Maynila, ngunit laking gulat niya na malagpasan ng dalaga ang lalawigang pinagmula nito. Walang tiyak na bakas dahil lumipat na si Janela ng bayan kasama ang kanyang pamilya upang doon magsimula ng bagong buhay. Samantala sa probinsya, 5 taon na nakalipas at napakabilis ng paglaki ng 4 na anghel. Si Athan ang pinakamatanda at napakatalino. Si Adrian ay mabilis magalit ngunit napaka-protektado sa kanyang mga kapatid. Si Angela ang malambing at mahilig magluto tulad ng ina, habang si Althea naman ang pinakamasayahin at makulit. Isang hapon sa karinderya ni Janela, habang masaya naglalaro ang 4 na bata sa gilid ng bakuran, napansin ng isang kapitbahay ang kakaibang pagkakahawig ng mga ito. Janela, tingnan mo ang mga anak mo. Wika ng matanda habang nakatitig kina Athan at Adrian. Ang tuli ng lipas ng panahon. Pero kapag tinititigan mo silang 4, lalo nang matatalas na mata at hugis sa mukha ng mga lalaki, napakalayo sa itsura ng pamilya nyo. Kamukhang kamukha sila ng isang taong may mataas na dugo. Napahinto si Janela sa paghahalo ng niluluto. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga anak. Naroon ang kilay ni Adam, ang matangos na ilong ng binata, at ang paraan ng pagtawa nito na eksaktong maipapasa lang ng isang tunay na ama. Huminga na malalim si Janela at ipinapagtuloy ang pagtatrabaho. Wala silang ama. Malamig niyang sagot. Ako ang tumayo at tatayong magulang nila. Hindi nila kailangan ng lalaking mabilis malakit at mang-iwan. Ipinangako ni Janela sa sarili na kailanman ay hindi na niya hahayaang makalapit pa si Adam sa kanyang buhay o sa buhay ng 4 na anghel na itinaguyod niya sa sariling pawis at dugo. Lumipas ang 3 taon ng paglago ng negosyo ni Janela
sa bago nilang bayan. Ang maliit na karinderya na dating pwesto lamang sa gilid ng palengke ay nag-iisang sikat at dinarayo na kainan na kilala bilang Apat na Anghel Restaurant. Dahil sa sariling recipe ni Janela at sa kanyang walang patid na sipag, unti-unti niyang naisasaayos ang buhay ng kanyang pamilya. Nakabili siya ng sariling lupa, nakapagpatayo ng maayos na bahay, at naipapasok na sa isang magandang pribadong paaralan ng 4 na anak. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nananatiling sarado ang puso ni Janela para sa pag-ibig. Maraming nagdanais na manligaw sa kanya, mga negosyante sa bayan, mga guro, at maging ang kapitan ng barangay. Ngunit isa lang ang palagi niyang sagot. Sapat na ang kanyang 4 na anak upang punan ang kanyang buhay. Samantala, nagbago ang ikot ng buhay para sa pamilya Villarosa. Upang pinal na mapalawak ang kanilang negosyo sa probinsya at makatakas sa mga alaala sa Maynila, nagdesisyon ang kumpanya ni Adam na magtayo ng isang malaking resort at residential estate sa lalawigan kung saan kasalukuyan nakatira si Janela. Bilang tagapamahala at tagapagtatag ng proyekto, si Adam mismo ang pumunta sa probinsya upang pamunuan ang ocular inspection at ang formal na groundbreaking ceremony. Isang maaliwalas na umaga, kasama ni Adam ang kanyang mga inhinyero at opisyal ng lokal na pamahalaan. Habang naglalakad sa gitna ng abalang bayan, bago pumunta sa mismong site ng construction, biglang huminto ang sasakyan ng convoy ni Adan. Dahil sa bahagyang trapiko sa harap ng palengke, sa hindi maipaliwanag na dahilan, napatingin si Adam sa labas ng bintana ng kanyang kotse. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang 4 na batang nagtatakbuhan habang nakasuot na magkakaparehong uniforme. Napahinto ang hininga ng binata. Ang 2 batang lalaki, sina Athan at Adrian, ay may parehong hugis na mukha at may matangos na ilong at matalas na titig na eksaktong kapareho ng kanyang sariling mukha noong siya ay bata pa. Sa tabi ng 2 lalaki ay ang 2 batang babae na masayang tumatawa habang hawak ang kamay ng isang pamilyar na figura na nakatalikod. Nang dahan-dahang humarap ang babae upang ayusin ang bag ng isa sa mga bata, napatayo si Adam sa loob ng sasakyan. Janela, bulong ni Adam habang mabilis na tumibok ang kanyang dibdib sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Nang hindi nag-iisip, mabilis na binuksan ni Adam ang pinto ng kotse at patakbong bumaba sa gitna ng kalsada. Pilit na hinahabol ang babaeng 5 taon niyang hinanap at pinagsisihan. Janela, isang rinig at nanginginig na boses ang sumagip ng ingay sa palengke. Napahinto sa Janela sa pag-aayos ng bag ni Althea. Sa bawat hakbang na lalaking lumalapit mula sa gilid ng kalsada, tila huminto ang ikot ng mundo para sa dalaga. Si Adam? Nakatayo ng straight, nakatukod ang 2 paa sa lupa at nakasuot ng mamahaling barong at Amerikana. Ang lalaking minsang naging dahilan ng kanyang labis na pagluha ay nakatitig sa kanya. May halong gulat, pananabik at matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Janela, ikaw nga. Nauutal na wika ni Adam habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit nang makita niya ang 4 na batang nakatayo sa tabi ng dalaga, tila naputol ang hininga ng binata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Athan, Adrian, Angela at Althea. Wala nang kailangang patunayan. Ang matatalas na mata ni Athan at ang hugis ng mukha ni Adrian ay parang kinuha sa sarili mga lumang litrato ni Adam noong bata pa siya. Sila ba ang mga anak natin? Nanginginig na tanong ni Adam habang may luhang gumugulong sa kanyang mukha. Janela, nagbunga ang gabing yon? Agad na itinulak ni Janela ang mga bata sa kanyang likuran upang protektahan ang mga ito. Ang dating maamo at mahiyaing katulong ay wala na. Ang nakatayo sa harap ni Adam ay isang matatag at galit na ina. Wala kang anak dito, Mr. Villarosa. Malamig at matigas na sagot ni Janela. Ang mga batang ito ay akin lang. Ako ang nagpalaki, ako ang nagpakain, at ako ang nagtaguyod sa kanila ng mag-isa. Janela, pakinggan mo ako. Patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Adam na pilit humahawak sa kamay ng dalaga. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa iyo noon. Pinagsisisihan ko ang lahat. 5 taon kitang hinanap. Tinitigan siya ni Janela ng diring-diri. Nandito ka lang para sa konsensya mo. Nang ipagtabuyan mo ko at tawagin to ka, sinarado ko na ang buhay ko para sa iyo.
Umalis ka na rito at wag kang lalapit sa mga anak ko. Mabilis na hinawakan ni Janela ang mga kamay ng apat na bata at mabilis na naglakad palayo. Habang naiwang nakaluhod si Adam sa gitna ng kalsada, lumuluha at durog ang puso sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi sumuko si Adam. Kinabukasan, maagang nagtungo ang binata sa apat na Anghel Restaurant. Wala na ang dating matayog, suplado at mapang-alipustang Adam Villarosa. Isang lalaking nakayuko at handang magpakumbaba ang humarap sa pintuan ng kainan. Bitbit niya ang mga laruan, mamahaling damit at mga pagkain para sa apat na bata. Nang makita siya ni Janela mula sa kusina, agad na nagdilim ang mukha ng dalaga. Lumapit siya at mabilis na pinalabas si Adam bago pa man ito makalapit sa lapag kung saan kumakain ang mga bata. Ano ba ang kailangan mo, Adam? Galit na bulong ni Janela upang hindi marinig ng mga anak. Sinabi ko na sa iyo kahapon, wala kang lugar sa buhay namin. Huwag mong gagamitin ang pera mo para bilhin ng mga anak ko. Hindi ko binibili ang mga anak natin, Janela. Pagmamakaawa ni Adam habang may pagsusumamo sa kanyang mga mata. Gusto ko lang bumawi. Gusto ko maging ama kina Athan, Adrian, Angela at Althea. Gusto kong itamang lahat ng pagkakamali ko sa iyo. Patawarin mo ko. Gabi-gabi akong ginagambala ng pagsisimula ng ipagtabungyan kita. Nanguuyam na tumawa si Janela. Pagsisisi? Naramdaman mo lang yan nung nakita mo nakakatayo ka na ulit at nung nalaban nung may apat akong anak na kamukha mo. Noong panahong wala ako at nagdarahita sa gutom, habang nagdadalang tao sa apat na sanggol, nasaan ka? Nasa komportableng kama mo, habang iniisip na isa akong mababang babae. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas mula sa silid ang 5 taong gulang na si Adrian. Matalas ang tingin ng bata kay Adam habang nakakuya mamunting palad nito. Umalis ka na rito. Ayaw namin sa'yo. Huwag mong paiyakin ang mama namin. Sigaw ng batang si Adrian habang itinutulak ang hita ni Adam. Napaluhod si Adam sa harap ng bata. Ang sakit na naramdaman niya sa pagtatakwil ng sariling anak ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng aksidenteng lumampas sa kanya noon. Tinitigan niya si Janela at ang mga bata sa kadahan-dahang tumayo. Hindi ako susuko, Janela. Pilit nang umiti si Adam kahit may luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Kahit ipagtabuyan mo ko araw-araw, titindig ako dito. Araw-araw kong patutunayan sa iyo at sa mga anak natin na nagbago na ako. Araw-araw ang tinupad ni Adam ang kanyang pangako. Hindi na siya nagsuot ng kanyang mga mamahaling Amerikanas sa tuwing pumupunta sa apat na Anghel Restaurant. Sa halip, simpleng t-shirt at maong lang ang suot nito habang maaga nag-aabang sa labas ng kainan bago pa man magbukas si Janela. Sa unang ilang linggo, tinitiis ni Adam ang lahat ng lamig at pagtataboy ng dalaga. Hindi siya pinapapasok ni Janela, ngunit hindi siya umaalis. Sa gitna ng init ng araw o nang bigla ang pagbuhos sa malakas na ulan, nananatili siyang nakatayo sa labas upang tumulong sa mga mabibigat na gawain. Binuhat niya ang mga karga ng paninda mula sa palengke. Inayos sa mga sirang upuan at mesa sa bakuran at tahimik na naglinis sa gilid ng walang hinihinging kapalit. Isang hapon, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Mabilis na isinara ni Janela ang mga bintana ng kainan at pinalipas ang oras sa loob kasama ang apat na bata. Nang sumilip siya sa salamin ng pinto, nakita niya si Adam na nakatayo sa ilalim ng waiting shed sa tapat ng kalsada, basang-basa sa ulan at nanginginig sa lamig. Mama, bakit po nasa labas yung mama nagdadala ng laruan? Tanong ng malambing na si Angela habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Janela. Basang-basa na po siya sa ulan. Magkakasakit po siya. Napatingin si Athan sa labas. Matalas man ang tingin tulad ng kay Adam, pakas din ang kaunting pag-aalala. Si Althea naman ay nakatingin lang sa ina habang naghihintay ng sasabihin nito. Pumikit ng mahigpit si Janela. Matigas man ang kanyang puso, hindi pa rin niya kayang tignan ng isang taong nagdudusa sa harap ng kanyang mga anak. Kumuha siya ng payong at mabilis na lumabas patungo sa kalsada. Umalis ka na rito, Adam. Sigaw ni Janela laban sa ingin ng patak ng ulan. Magkakasakit ka dyan. Huwag ka na magpaawa dahil hindi na ako ang Janela na mabilis mo papaikot. Tumingin si Adam sa kanya. Basang-basa ang mukha ngunit may tapat at malamlam ng ngiti sa mga labi. Hindi ako nagpapaawa, Aunt Janela. Nandito ako. Dahil gusto ko makita na ligtas kayo ng mga anak natin sa gitna ng bagyo. Kahit hindi mo ko papasukin, sapat na sa akin na makitang maayos kayo. Bakit mo ginagawa to? Umiiyak na sigaw ng dalaga
Halo ang patak ng ulan at luha sa kanyang mga pisngi. Sinalanta mo na ang buhay ko noon, Adam. Ano pa ba ang gusto mong kunin sa akin? Gusto kong ibalik ang lahat ng inago ko sa'yo. Marahang sagot ni Adam habang dahan-dahang lumalapit sa kabila ng payong. Gusto kong maging totoong ama sa mga bata at maging lalaking karapat-dapat sa pag-ibig mo. Kahit buong buhay ko itong pagbayaran, hindi ako aalis. Tinitigan siya ni Janela, ang dating lalaking suplado at matayog na hindi malang makatingin sa kanya noon. Ngayon ay nakatayo sa ilalim ng bagyo, nagpapakumbaba at nagmamakaawa para sa kanyang pagpapatawad. Dahil sa matinding buhos ng ulan at lamig, hinimatay si Adam sa tapat ng kainan ng gabing iyon. Hindi natiis ni Janela ang sitwasyon sa tulong ng kanyang mga tauhan. Ipinapasok niya ang binata sa silid tulugan sa likod ng kainan upang gamutin ang mataas nitong lagnan. Sa buong magdamag, naging pamilyar muli ang eksena. Si Janela naman ay nagpupunas ng mainit na tuwalya sa noo ni Adam, eksaktong tulad ng ginagawa niya noong nakaupo pa ito sa wheelchair sa mansyon. Habang pinagmamasdan na namumutla mukha ng binata, natanto ni Janela na wala na ang natitirang galit sa kanyang puso. Ang natira na lamang ay ang sugat na nakaraan na dahan-dahang naghihilom. Kinaumagahan, nang magising si Adam, sumalubong sa kanya ang 4 na batang nakatayo sa gilid ng kama. Gising ka na po ba? Tanong ni Althea habang hawak ang isang basong tubig. Si Ethan naman, na dating matalas ang tingin, ay dahan-dahang lumapit at tinabot ang isang mangkok na may init na lugaw. Sabi ni Mama, inumin mo daw yung gamot pagkatapos mo kumain. Ayaw namin magkasakit ka rito. Naiyak si Adam habang nakatitig sa kanyang mga anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya itinulak ni Adrian at hinawakan pa ni Angela ang kanyang kamay. Ang dingding na galit na itinayo ni Janela sa puso ng mga bata ay unti-unti na nagkakaroon ng lamat dahil sa ipinamalas ng tiyaga at pagpapakumbaba. Nang pumasok si Janela sa silid, tahimik na lumabas ang 4 na bata upang bigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Salamat, Janela. Basag ni Adam sa katahimikan. Salamat sa pag-aalaga sa akin at sa pagpapalaki ng napakagagandang bata. Hindi ako karapat-dapat sa kabaitan mo. Huminga na malalim si Janela at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Hindi ko ginawa to dahil napatawad na kita ng fully, Adam. Ginawa ko to dahil hindi ako katulad mo noong araw. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa taong nangangailangan. Pero nakikita ko ang pagsusumikap mo. Pinapayagan na kitang bumisita at makilala mga anak mo para sa kapakanan nila. Nang marinig iyon, tila nabunutan ng malaking tinik sa dibdib si Adam. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin upang ganap na makuha muli ang puso ng dalaga. Ngunit ang pahintulot na maging ama sa kanyang 4 na anak, ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nagbago ang ikot ng buhay sa 4 na Anghel Restaurant. Hindi na isang estranghero o binata o banta si Adam, kundi isang permanenteng bahagi na bawat araw na mag-iina. Tuwing umaga, siya na ang naghahatid kina Ethan, Adrian, Angela at Althea sa paaralan. Pagdating ng hapon, matyaga siyang nakatutog sa pagsagot ng mga takdang aralin ng 4 na bata habang maasikasong nagluluto si Angela at Janela sa kusina. Ang matinding pagmamahal at pagpapakumbaba na ipinapakita ni Adam ay tuluyan na nagpatunaw sa natitirang galit sa puso ng mga bata. Si Adrian, na dating pinakagalit sa kanya, ang naging pinakamalapit sa binata. Madalas na itong sumasama sa kanyang ama upang matutong maglaro ng basketball at magayos ng mga sirang laruan. Si Ethan naman ay palagi nakikipagpalitan ng talino sa ama tungkol sa mga aralin sa agham at matematika. Samantalang sina Angela at Althea ay lagi nakakapit sa leeg ni Adam upang magpatulong sa kanilang mga takdang aralin. Isang hapon, pumunta ang pamilya sa isang malapit na parke sa bayan. Habang masaya nagtatakbuhan at naglalaro ng saranggola ang 4 na bata sa malawak na damuhan, nakaupo naman sina Janela at Adam sa ilalim ng relihiyosong punong mangga. Tinitigan ni Adam ang dalaga, may kasamang malambing at tapat ng ngiti. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Janela. Hindi na muling itinulak ng dalaga ang kanyang palad. Janela, panimula ni Adam, habang masuyong hinahaplos sa mga kalyo sa kamay ng dalaga na naging saksi sa mga taon ng paghihirap nito. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo na hindi kayang burahin ng basta-bastang paumanhin. Pero sa bawat araw na nakikita ko ang 4 na anghel natin, sa bawat sakripisyong ginawa mo para sa kanila,
Lalo ko nare-realize kung gaano ako kabihag ng pag-ibig. Hindi lang bilang ama ng mga bata, kundi bilang lalaking gustong makasama ka habang buhay. Tumingin si Janela sa mukha ni Adam. Wala na ang maingay, magagalitin, at supladong lalaki na inalagaan niya noon sa mansyon. Ang nakatayo sa kanyang piling ay isang ganap na amang responsable, humble, at tapat na nagmamahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Naramdaman ko matinding sakit noon, Adam. Mahinahong sagot ni Janela habang may bahagyang luha na mumuo sa kanyang mga mata. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muli magmamahal pa. Pero sa araw-araw na ipinapakita mo ang pagmamahal mo sa mga anak natin at sa patuloy mong pagpapakumbaba, unti-unting nagbago ang lahat. Narealize ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa sarili kong kapayapaan. Ibig sabihin ba nito, bibigyan mo pa ako ng panibagong pagkakataon? Nangangatal at puno ng pag-asang tanong ng binata. Ngumiti na matamis si Janela at dahan-dahang tumango. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, muling natagpuan ng dalawang puso ang pag-ibig na minsang winasak ng nakaraan. Lumipas ang 2 taon mula nang muling magbukas ang pinto ng puso ni Janela para kay Adam. Sa loob ng mga taong ito, pinatunayan ng binata na ang kanyang mga salita at pangako ay hindi lang basta lip service, kundi tapat na dedikasyon bilang kabiyak at ama. Pinuo muli na mag-anak ang isang buhay na puno ng pagmamahal, tawanan, at kapayapaan sa kanilang probinsya. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang kasal ni Janela at Adam. Hindi sa isang grandiosong hotel sa Maynila ginanap ang kasal, kundi sa isang simpleng lumang simbahan sa bayan kung saan nagmula ang bagong simula ng kanilang pamilya. Pinalilibutan ang patio ng mga sariwang bulaklak at dinaluhan ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan, kamag-anak, at si Doña Victoria na luhang-luha sa labis na kagalakan at pasasalamat. Habang tumutunog ang wedding march, dahan-dahang naglakad si Janela sa kahabaan ng aisle. Napakaganda ng dalaga sa kanyang simpleng puting kasuotan. Sa unahan ng altar, naghihintay si Adam na nakasuot ng barong Tagalog. Hindi na ito ang dating lalaking nakaupo sa wheelchair na pinalilibutan ng puot at galit, kundi isang masayang lalaking nakatayo ng matatag, puno ng pag-asa at umiiyak sa labis na kagalakan. Sa gilid ng altar ay nakatayo ang 4 na anghel na naglilingkod bilang espesyal na bahagi ng kasal. Sina Athan at Adrian bilang mga ring bearer, habang sina Angela at Althea naman ang magagandang flower girls. Na makarating sa Janela sa altar, inabot ni Adam ang kanyang kamay at dahan-dahang ibinulong. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Janela. Ikaw at ang mga anak natin ang pinakamagandang biyayang ibinigay ng Diyos sa buhay ko. Salamat din sa pagpapakumbaba at pagpapatunay na karapat-dapat kang mahalin muli, Adam. Masayang sagot ni Janela. Sa harap ng altar at ng may kapal, nagpalitan sila ng kanilang mga panata. Ipinangako ni Adam na hahawakan at poprotektahan ng pamilya sa bawat hamon ng buhay, habang nangako si Janela na magiging katawang at sandigan sa bawat araw. Nang ihayag ng pari na sila ay ganap ng mag-asawa, bumuhos ang malakas na palakpakan mula sa mga panauhin. Niyakap at tinalikan ni Adam si Janela, isang halik na nagtataglay ng tamis ng pagpapatawad, paghilom ng mga sugat ng nakaraan at pangako ng walang hanggang pagsasama. Sa paglabas nila ng simbahan, kasama ang 4 na batang masayang tumatakbo sa kanilang paligid, naramdaman ni Janela ang lubos na kapayapaan sa kanyang puso. Ang dating mahirap, inabuso, at ipinagtabuyan na katulong ay hindi lamang nakabangon bilang isang matatag na ina, kundi natagpuan din ng isang buo, masaya at totoong pamilya na magkakasama magpakailanman. 5 taon matapos ang kanilang kasal, sa simpleng simbahan sa probinsya, mas lalong naging makulay at puno ng buhay ang tahanan ng mga Villarosa. Naging 10 taong gulang na ang 4 na anghel, sina Athan, Adrian, Angela at Althea. Sa kabila ng muling pagbabalik ng karangyaan at pagiging abala ni Adam sa kumpanya, pinangatawanan niya ang pangako, pamilya pa rin ang kanyang pakunahing prioridad. Isang mali aliwalas na umaga ng linggo, nagdesisyon ang buong pamilya na magkaroon ng isang simpleng picnic sa malawak na bakuran ng kanilang bahay sa probinsya, ang lugar kung saan muling nabuo ang kanilang mga pangarap. Papa, tingnan mo to. Sigaw ni Adrian habang ipinapakita ang kanyang bagong iginuhit na blueprint ng isang bahay.
Gusto ko maging arkitekto balang araw tulad ninyo para gawan ko na mas malaking bahay si Mama. Natawa si Adam at ginulo ang buhok ng anak. Aba, magaling. Pero siguraduhin mong mas matibay yan kaysa sa mga itinatayo ng kumpanya natin, ha? Si Asa naman ay tahimik na nagbabasa ng libro sa tabi ni Janela, samantalang sina Angela at Althea ay busy sa pag-ayos ng mga kakanin at pagkaing inihanda ng kanilang ina para sa merienda. Habang nakatitig si Janela sa apat na batang masayang nagtatawanan at nakikipagbiroan sa kanilang ama, dahan-dahang lumapit si Adam sa kanyang tabi. Inakbayan niya ang asawa at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Bakit parang napakalalim ng iniisip ng misis ko? Palambing na bulong ni Adam habang pinapahira ng kaunting harina sa pisngi ni Janela. Ngumiti si Janela at tinitigan ang kanyang mga palat, mga kamay na dating puno ng kalyo sa pagbubuhat ng karga at pagtitinda sa kalsada. Ngunit ngayon ay ligtas at komportableng nakahawak sa kamay ng lalaking kanyang pinagkakatiwalaan. Iniisip ko lang kung gaano kapaitang tadhana. Sagot ni Janela habang may halong emosyon sa boses. Noong 19 ako, akala ko katulong lang ako habang buhay. Nang ipagtabuyan mo ko noon, inakala kong katapusan na ng mundo ko. Pero tingnan mo tayo ngayon. Hindi ko naisip na ang pait na nakaraan ay hahantong sa ganito kagandang biyaya. Hinalikan ni Adam ang noo ni Janela na may matinding pagmamahal. Ako ang mas pinagpala, Janela. Kung hindi dahil sa katatagan at pagpapatawad mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa sarili kong galit at kapansanan. Iniligtas mo ko. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw. Sa gitna ng kanilang malambing na usapan, biglang tumakbo ang apat na bata patungo sa kanila at sabay-sabay silang niliyag sa damuhan. Pinalot ng malakas na tawanan at yakap ng pamilya ang buong bakuran. Napatitig si Angela at Janela sa kalangitan. Ang kwentong nagsimula sa luha, pagtataksil at pagtataboy ay nagtapos na sa isang walang kapantay na pag-ibig, isang patunay na ang puso sa marunong magpatawad at magmahal ay laging nagtatamo ng pinakamatamis sa tagumpay sa huli. Sa pagtatapos ng kwento ni Janela at Adam, muli nating napatunayan na walang bagyong masyadong malakas para sa pusong marunong magtiis, magpatawad at magmahal ng tapat. Ang buhay man ay minsan puno ng pait, pagtataboy at kabiguan. Laging may nakalaang magandang bukas sa mga taong hindi sumusuko para sa pamilya. Isang taos-pusong pasasalamat mula sa Ayesha TV sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay, at pagmamahal sa bawat kwentong ating ibinabahagi. Ako po ang inyong narrator, Miss Angge, na nagpapasalamat sa oras at emosyong inilaan ninyo sa paglalakbay na ito. Kayo, ang aming mga tagapakinig, ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat kabanata na ating isinasaalay-alay. Isang natatanging pagpupodo at mainit na yakap naman para sa ating mga bayani ng makabagong panahon, ang ating mga ka-Ayesha TV na OFW listeners sa iba't ibang panig ng mundo. Batid namin ang labis na lungkot, pagod at sakripisyo ng pagiging malayo sa inyong mga pamilya at sa ating inambayan. Tulad ni Janela, patuloy kayong lumalaban at nagtitiis sa gitna ng mga pagsubok para lamang maibigay ang magandang kinabukasan sa inyong mga anghel. At minamahal sa buhay, naway nagbigay ang kwentong ito ng kaunting aliw, pag-asa at warmth sa inyong mga puso habang kayo ay malayo sa tahanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ito po muli ang inyong narrator, Miss Angge ng Ayesha TV. Mag-iingat po kayo palagi saan man kayong sulok ng mundo naroroon.